Mura ang sibuyas. Wala munang bentahan sa Kadiwa Stores simula ngayong Biyernes. Habang ang itlog, patuloy ang pagmahal kahit mababa ang farm gate price. Sa Batara, sa Palawan, isang buwaya na 15 talampakan ng haba ang nalambat. Nahuling buwaya ng isang residente habang nagsasalok ng tubig sa ilog. Agad pinuntahan ng mga otoridad ang lalaking saltwater crocodile. Nakatakdang dalhin sa Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center ang buwaya. Igan, kung suki kayo ng murang sibuyas sa Kadiwa Stores, wala munang bentahan yan simula bukas ayon sa Agriculture Department. Isa pang binabantayan ang bentahan ng itlog, lalo't nagmahal ito sa mga palengke kahit mababa ang farm gate price. Saksi si Jamie Santos. Kung mamimili kayo ng itlog, mahal na rin iyan sa palengke. Ang medium, nasa 7 to 9 pesos sa Metro Manila, batay sa monitoring mismo ng Agriculture Department. Noong Biyernes nga, umabot pa ng 9 pesos and 60 centavos. Paano na ang egg tart at leche flan? Ang bake shop ngang ito sa Tayuman sa Maynila, kailangang magtaas presyo para makabawi sa pagmamahal ng tray ng itlog na nasa 220 pesos ngayon mula sa 195 pesos. Mataas yung mga feeds, yung gamit ng sa poultry, yung poultry farm. Ang ingredients, hindi pwede baguhin. Magagalit din ang customer nun. Umakyat naman sa 250 pesos ang tray ng itlog na binibili ng kainang ito sa Quezon City. Hindi naman daw nila iyan basta-basta maipapasa sa kanilang suki. Sila na raw ang nag-adjust, malungkot nga naman ang anumang silog kung walang itlog. Ganun pa rin po ang presyo namin, ma'am. Kaya lang nag-adjust kami sa itlog po. Dating inaano namin large, medium, ngayon nag-small po kami. Sa karinderyang ito, 12 pesos ang pritong itlog pero hindi malaki. Ina-adjust namin ng ma'am, ng size. Halimbawa, ma'am, yung large, ginawa namin medium ngayon. Para yung presyo, hipahin ng mga customer namin. Sabi tuloy ng Philippine Egg Board, taliwas ang presyuhan sa farm gate price o presyo mula sa mga nag-aalaga ng manok sa pangingitlog na nasa hanggang 7 pesos lang. Sentimo lang ang dinadagdag hanggang sa market eh. Pero ngayon, napakalaki na niyan. Yung nagtitinda sa palengke, binabawi nila para makuha nila yung dating kita by increasing their margin. Pero batid naman daw ng Egg Board ang dahilan ng pagmahal ng itlog. Nasa low side tayo ng production dahil nga yung nabanggit yung mga nangyari, maraming nalugi. Itong mga dadating na panahon siguro in a year, hindi na kami malulugi, pero mataas pa rin yung cost of production. Ang sabi nga ng isang wholesaler ng itlog, tumataas ang production cost. Maraming nagsarang poultry dahil sa mahal ng patuka. Napipilitang magsara iba. Mas mahal naman sa mga retailer o nagbebenta ng tingi. Puhunan, mga 9 something lang kaya binibenta namin 10. Siguro mga 950. Kaya 10 na talaga benta namin. Tugon naman dito ng Agriculture Department. Tumaas din ang demand, tapos nagkaroon din po ng problema sa produksyon. Pero kami po'y makikipag-ugnayan sa Egg Board kung ano pong nararapat para ma-address po ito. Ang sibuyas naman, nasa 340 to 550 pesos ang kilo. Kaya di nakakapagtakang pinipilahan ng 170 pesos na bentahan sa Kadiwa Store. Ubusan nga, gaya sa store sa mismong Agriculture Department. Kailangan sa palengke 500, halos ganito rin. Pero hanggang ngayong araw na lang ang stock nito, kaya hanggang ngayong araw na lang muna ang bentahan ng sibuyas sa Kadiwa. Nag-expire na kasi noong December 31, 2022 ang kasunduan ng DA at Food Terminal Incorporated na kinontrata nilang bumili ng sibuyas para sa Kadiwa. Bukas wala muna, no? Because we have to make sure that if we have to have a supplemental MOA, then everything has to be in order para po we start the second cycle. We are exploring all options kasi kung ano yung makakabuti, no? Ano yung kung saan we will have the onions, the soonest, and the most prudent way, no? Sayang naman, mas maganda kung palagi meron para yung mga tao po ay nakakatipid sa pamimili, nakakabawas sa mga gastusin. Wala na rin bang mabibilhan ng sibuyas sa mga sakahan? Marami po tayong sibuyas sa bukid ngayon, oo. But it's just that yung ating engagement with them is something that will be covered by a supplemental MOA even before we do a second rollout.
Hinihintay pa ng DA ang inventaryo mula sa FTI. Pero lumalabas na wala pa raw kalahati ng pondo 140 million pesos ang nagastos ng FTI. Tinitignan din ng DA ang farm gate prices na anila ay mas bumaba na dahil dumarami na ang ani. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Malaking issue sa mga commuter ang dinidinig ngayong surcharge ng isang TNBS, pati ang nakaambang taas pasahe sa LRT 1 at 2. Pero may pampabenas naman ang posibleng pagbabalik ng libre sakay sa EDSA Bus Carousel at ang ayuda para sa mga tricycle driver. Saksi si Joseph Morong. May 1,000 pesos na fuel subsidy na naghihintay para sa mahigit 10,300 tricycle drivers sa Metro Manila, Ilocos Region at Central Luzon. Si Jenny Pesico nagulat na may natanggap siya dahil 2021 pa raw siya nagsumite ng pangalan. Ang sabi sa amin, sir, yun daw po yung fuel subsidy ng national government na worth 6,500. 6,500. 6,500, sir, yun po yung pagkakasabi sa amin. Pero ang dumating sa inyo? Ang dumating sa amin, sir, 1,000 lang po. Okay na rin, sir, kasi halos hindi na rin nga po namin inaasahan na may darating sa amin na ganun eh. Kasi sa sobrang tagal na po. Nasa 100 pa lamang daw sila nakatanggap na kahit 7,000 sila sa batasan toda na nag-apply sa LTFRB. Ayon sa Quezon City Tricycle Regulatory Division, mahigit 23,000 ang rehistradong tricycle driver sa Quezon City na isinumite sa LTFRB. Marami pa rin po yung nagtatanong talaga na wala pa po sila natatanggap. Well, hindi rin po namin siya masagot kasi nga po ito ay programa po ng national government. Sabi ng LTFRB, pinoproseso pa raw ang lahat ng mga isinumiting pangalan. Ang usapan, ibibigay sa LGU ang pondo at ipamamahagi ang pera via Land Bank. Ang reason lang ho naman ho kaya nadidelay ho is kung minsan ho yung address ng tao or yung mga members po ng isang cooperative ng tricycle ng mga TODA hindi po tumutugma doon sa binibigay na data sa amin. Good news naman sa mga suki ng EDSA Bus Carousel at iba pang libreng sakay. Naibaba na raw ang 1.285 billion pesos na pondo para rito. Kapag naayos na yan, posibleng sa Pebrero, libre na ulit sa EDSA Bus Carousel. We will stretch the fund para maiabot ho yan hanggang July or August. Ang bad news naman, sabi ng LTFRB, nasa 80% na raw ang tsansang sa Pebrero rin matuloy ang taas pasahe sa LRT 1 at 2. Pinapaikot na ang resolusyon dito para mapirmahan ng Board of Directors ng Light Rail Transit Authority o LRTA. Dininig naman sa LTFRB ang issue ng surge charge ng Grab at petisyon ng ilang grupo na makontrol ito. Naroon ang isang executive mula sa Grab headquarters sa Singapore. Ipinaliwanag sa pagdinigan tungkol sa algorithm o sistema ng surge charge na sinusunod sa app. Depensa ng Grab, kahit app nila ang nagtatakda ng singil, wala silang kontrol sa itinakdang presyuhan. Kapag mas marami ang gustong sumakay kesa available na Grab units, automatic raw na nagkaka-surge charge kahit anong oras pa yan. Sa ngayon daw, 40% pa lamang ng mga dati nilang driver bago magkapandemya ang nagda-drive at itong Kapaskuhan tumalo ng 70% ang demand. Kasalanan ba ng pasahero kung wala yung mga TNBS dito? Ayon sa mga petitioner, hindi raw dumaan sa LTFRB itong algorithm o sistema ng app ng Grab. Bakit daw hindi limitahan ng LTFRB ang oras ng surge rate, halimbawa tuwing rush hour? Pagka yan hindi pasok dun sa fare matrix, then that is overcharging. Git ng Grab, sumusunod ang kanilang dynamic pricing sa matrix ng LTFRB para sa mga TNVS. Hindi na itinanggi ng LTFRB na di nga nila nasilip ang algorithm ng ibigay ang prangkisa. Binigyan pa muna ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ng 15 araw ang magkabilang panig para makapagsumite ng kanilang mga dokumento bago makapagdesisyon. Pero ngayon pa lamang, ayon kay LTFRB Chairman Atty. Chofilo Guaris III, dapat na nga raw kontrolin ang surge charge at hindi yung parang unli na ito. The government should be able to define kailan ka ba pwedeng mag-increase. Is this totally dependent lang sa company? Kasi ang price from one car to the other car ay nag-iiba po. Ayon sa Grab, ginagalang nila ang pananaw ng LTFRB pero naniniwala ito na dapat tingnan mabuti kung dapat magdagdag ng regulasyon at siguruhing mapuprotektahan ito ang mga commuter. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Pineperwisyo pa rin ang masamang panahon ng ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. At sabi ng Pag-asa, dahil sa low pressure area at shear line, ay asahang magtutuloy-tuloy pa yan sa mga susunod na araw. Ating saksihan.
Sa gitna ng laot sa Getafe, Bohol, may ilang residenteng kinailangang saklolohan. Tumabang sinakyan nilang pump boat dahil sa malalakas na alon. Ang tatlong nasagip na residente, pauwi na noon sa Nasingin Island mula sa pamamalengke sa bayan. Dahil sa walang tigil na ulan, nagka-landslide sa Talisay, Negros Occidental. Nabagsakan ng lupa ang isang bahay. Sugatan ng isang batang edad 8. Masungit pa rin ang panahon sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa Zamboanga City, ilang bahay ang inanod ng baha. Kabi-kabilang rescue operations ang ikinasa. Sa Godod, Zamboanga del Norte, lumusong sa baha ang mga estudyanteng pauwi matapos kanselahin ang mga klase. Sa Kalamansig, Sultan Kudarat, pahirapang mailika sa mga residente dahil bukod sa walang humpay ang ulan, malalakas pang alon. 5 lugar na ang nasa state of calamity dahil sa baha at landslide ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Meron po tayong 167 areas na nag-report na lubog pa rin po sa tubig baha, no? At ang karamihan po dyan ay nasa Region 8. Dahil nga po ay tuloy-tuloy pa rin po pag-ulan, kapag meron na pong abiso, lumitas po tayo para makaiwas pa po tayo sa sakuna pa po. Ayon sa Pag-asa, mabagal pa rin ang low pressure area na nasa 130 kilometers east ng Hinatuan, Surigao del Sur, kaya asahang magiging maulan pa rin at may shear line pa. Dito sa may bandang Eastern and Central Visayas at maging sa ilang bahagi ng northeastern part ng Mindanao at maging sa portion ng Bicol region, asahan natin yung mga pag-ulan, combined effects ng shear line at ng low pressure sa darating na sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Hindi raw magiging bagyo ang LPA, pero kung maglapit ang mga yan, posible raw na umigi ang panahon. Ang shear line kasi, it's a boundary of cold and warm air. Kapag tumatama dito yung mga low pressure, yung mga independent na low pressure, may tendency ma-absorb na nitong shear line or tuluyan ng humina. Bukod sa LPA, magpapaulan din bukas sa malaking bahagi ng bansang Amihan na ayon sa Pag-asa ay ramdam sa Luzon. Maaga pa lang bukas, asahan na raw ang pag-ulan sa ilang lugar sa Luzon, lalo sa Southern Luzon. Maghanda rin sa posibilidad ng thunderstorm sa Metro Manila. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino ang inyong saksi. Balik sa 55 level ang piso ngayong araw sa palitan kontra dolyar. Pero 2 araw na rin itong lumakas sa 54 level na huling naitala noon pang Hunyo. Ano kayang epekto niyan sa presyo ng mga produkto, pati sa petrolyo at kuryente? Alamin sa pagsaksi ni Tina Panganiban Perez. Nakakatanggap si Mang Conrado ng $200 na allowance kada buwan galing sa kanyang anak sa Amerika. Masaya siya sa dagdag na panggastos, pero malungkot sa paglakas ng piso ngayon. Malungkot ako kasi lumit yung makukuha ko doon sa pera ko na dating mataas. 54.80 ang palitan ng piso at dolyar nitong January 11. Bagamat mas mahina pa rin ito kumpara noong Enero ng nakaraang taon, kung kailan nasa 51 pesos ang palitan, malayo na ito sa pagkalugmok na inabot noong Oktubre nang pumalo ang palitan sa 59 pesos kada dolyar. Ayon sa isang ekonomista, halo-halo ang dahilan kung bakit lumalakas ang piso. Kasama na rito ang pagbaba ng inflation sa Amerika. Kasi yung dolyar, Tina, bumaba na talaga. No? Kasi napakalakas ng dolyar, lalo na last year. Kasi agresibo yung pag-increase ng interest rates ng US Central Bank, yung Federal Reserve. No? Kasi medyo gumanda na yung data sa Amerika. Nagbunga na yung efforts ng mga central banks. Kasi nagtataas sila ng interest rates, sa kagustuhan nila, pababain yung elevated na inflation. So bumababa na yung inflation sa Amerika. Nakatulong din anya ang pagpasok ng dolyar sa ating bansa dahil sa mga remittance ng mga OFW. Kada taon, sabi ni Rica Fort, mahigit $35 billion ang remittances galing sa mga OFW, habang mahigit $30 billion naman ang kita sa BPO o Business Process Outsourcing. Marami kasi nagdatingan na dolyar noong holiday. Pagdating ng fourth quarter, remittance season na, export season, pati yung mga those earning dollars, nagko-convert sila. Napalakas din daw ang piso sa pagpasok ng mga dayuhang mamumuhunan sa bansa. Gumaganda rin kasi yung economic data like foreign direct investments. Kalalabas lang nun, no? The other day. The highest in 6 months.
900 million. Nainganyo na yung mga foreign investors na pumasok sa ating bansa eh. Kasi dollars yung ginagamit nila. Sabi ng Meralco, may epekto raw ang paglakas ng piso sa presyo ng kuryente dahil nakabase sa dolyar ang presyuhan sa power supply agreements. Sabi naman ng DOE, mapapababa rin daw ang presyo ng mga produktong petrolyo sa paglakas ng piso. Humihina ang dollar against sa atin at an average of 85 centavos. Nakakatulong siyang mas pababain. For example, sa gasoline, meron po tayong January 11 na $90 per barrel. So, imagine, 90 times 85 centavo, yun ang hindi natin binabayaran. Dahil bumaba eh. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Muling ipinalala ng National Telecommunications Commission na suspendido pa rin ang isabong sa buong bansa. Alinsunod pa rin yan sa Executive Order No. 9 na nilagdaan ni Pangulong Marcos noong Disyembre. Sakop ng suspensyon ang live streaming at live broadcast ng sabong sa loob at labas ng mga sabungan. Bawal din ang anumang pagpusta o pagtaya sa isabong. Hindi naman sakop ng suspensyon ang mga operasyon ng tradisyonal na sabong na pinapayagan sa ilalim ng umiiral na batas. Mayo noong nakaraang taon na ipatigil ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang operasyon ng isabong. Sa pagdalo ni Pangulong Bongbong Marcos sa World Economic Forum sa Switzerland, balak daw niyang ibida roon ang kontrobersyal na Maharlika Investment Fund kahit nakabinbin pa ang panukala sa Kongreso. Saksi si JP Soriano. Sa susunod na linggo, lilipad papuntang Davos, Switzerland si Pangulong Bongbong Marcos para dumalo sa World Economic Forum o WEF. Inaasahang dadalo roon ang hindi bababa sa 52 na presidente at prime ministers, finance, foreign at trade ministers at mahigit 600 CEOs at business leaders. Ayon sa Department of Foreign Affairs, inaasahang ilalaad roon ng Pangulo ang tungkol sa isinusulong na Maharlika Investment Fund o Sovereign Wealth Fund. They will hear it directly from the President, what the fundamentals that we have, and that lead us to decide that we should have a Sovereign Wealth Fund. Hindi pa aprobado ng Kongreso ang Maharlika Fund. May ilang sektor din na nagpahayag ng pagkabahala ukol sa pagmumula ng pondo at kung paano ito pangangasiwaan. Pero ayon sa DFA, we have the fullest respect for the congressional process, but the broad strokes of it, the President has a very, very good grasp of what he wants to achieve, whatever form the Sovereign Wealth Fund finally takes. What's very important is it's an investment in the future. Sa press conference, tinanong din ang DFA kung hindi raw ba nangangamba ang Administrasyong Marcos na muling mabuhay ang issue ng Swiss accounts ng pamilya Marcos sa pagbisita niya sa Switzerland. Batay sa government records, aabot sa mahigit $658 million ang Swiss deposits si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa Switzerland. Pero naibalik na ito sa Pilipinas noon pang 1998 matapos maglabas ang Swiss Supreme Court ng desisyon noong 1997 na of criminal provenance ang mga account. Meron po tayong malinaw na framework for legal cooperation with Switzerland. Nag-negotiate po tayo ng mga agreements for cooperation on legal matters, on including even yung mga matters that may relate to this issue that you are referring to. And none of those mechanisms have been triggered by the Swiss government or anything. Sabi ng Palasyo at DFA, nakasentro ang atensyon ng Pangulo sa pagsusulong ng adhikain kaugnay ng food security, nutrition, energy at climate action. Inaasahang makakadialogo ng Pangulo ang Presidente ng South Africa, Prime Minister ng Belgium, Presidente ng European Commission at iba pang world economic leaders. Sa January 15, araw ng linggo ang alis ng Pangulo papuntang Switzerland. Ito na ang ika-8 foreign trip niya simula ng manungkulan bilang Pangulo. At bukod sa pagtalakay ng mahalagang issue sa ekonomiya sa World Economic Forum, magkakaroon din ng pagkakataon ng mga Pinoy sa Switzerland na makahalubilo ang Pangulo sa ilang nakaschedule na PhilCom events doon. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Mula sa taniman hanggang sa hapagkainan, malaking dagok ang nagbabagong klima.
dahil itinuturing ding epekto ng climate change ang pamemeste ng mga fall armyworm sa mga maisan sa Isabela. Pero hindi man sila tuluyang mapuksa, mabisang armas pa rin ng siyensya para sila'y matunton. Darito ang GMA Integrated News Special Report ng saksing si Sandra Aguinaldo. Nangangamba ang ilang magsasaka sa tawagin ay armyworm o harabas. Sinisira umano ng peste ang dahon ng mais. Hindi rin daw may epekto ang pag-spray nila. Ang matagal nang inirereklamo ng mga magsasaka, dito sa Ilagan Isabela, sinubukan kong makita ng malapitan. Umabot na kasi rito ang maliliit pero malulupit na fall armyworm ayon sa magsasakang si Danilo Tamayo. Hindi lang agad basta nakikita. Nakatago kasi sila sa mga dahon at tangkay ng mais. Tulad sa tangkay na ito na nang bulat-latin ni Mang Danilo ay may tumambad na maliliit na uod. Inasa amin 100% na harvest, wala na. Ano na lang? Mga 30 to 40%. Ang sira na nito. Lugi na naman kami. Bigyan sana kami ng aid sa ganitong panahon. Dinala din ako ng mga magsasaka sa mga mais na nagsisimula ng mamunga pero may uod din. So wala nang pollen grains eh. Oh, tingnan mo. Wala na. Sa amin dito, pagkain na lang ng kalabaw ito. Kapag pala tiningnan mo ng malapitan itong taniman ng mais, doon mo makikita yung epekto ng fall armyworm. Katulad dito, makikita nyo, sira-sira na yung dahon. Hindi lang ilang ektarya ang pinag-uusapan natin dito ha, dahil dito sa Ilagan Isabela libo-libo ang ektarya ng maisan. Kaya nga ito ang itinuturing na corn capital ng Pilipinas. Dito mahigit 40 taon nang nagtatanim ng mga mais si Mang Danilo. Pero ngayon lang daw siya napeste ng mga armyworm. Isa sa nakikitang dahilan ni Mang Danilo ang tila pagbabago raw ng lagay ng panahon. Noon naman daw, hindi maulan mula Nobyembre hanggang Enero. Pero ngayon, may manakanakang ulan pa rin dito. Pag masyadong basa ang lupa, pabor daw sa armyworm. Sa obserbasyon ng isang opisyal ng Department of Agriculture sa rehiyon, konektado ang climate change sa paglipana ng armyworm at iba pang mapaminsalang insekto. Malaki ang epekto ng climate change. Gaya na lang ng pagtaas ng temperature, no? Then yung pabago-bago panahon, nauulan, aaraw, ang bilis ng development ng disease. Parte siya. Kasi sa climate change kasi, nag-iiba ang panahon kasi natin. Kaya apektado tayo ng climate change talaga. Habang pinanggigigilan ang mga uod sa Isabela, sa isang laboratorio sa UP Los Baños, regular sila na pinapakain ng sariwang dahon. Sinisiguro pang malinis ang kanilang mga sisidlan. Pero para lang yan pag-aralan ang mga fall armyworm at iba pang kulisap sa paghahanap ng paraan para puksain sila. Sa kanilang pananaliksik, nakita din nila ang koneksyon ng climate change sa pagdami ng fall armyworm na matatagpuan na sa iba-ibang rehiyon sa bansa. Sa kasalukuyan, ang mga armyworms, ang mga grupo ng peste na napaboran nitong climate change na tinatawag. Pabor daw kasi ang pag-init ng panahon sa madaling pagdami ng fall armyworm. Ang mga adult moth na ito ang siyang dumadapo sa mga pananim para mangitlog. Mangitlog pa rin ito. Ito man nagpupa ng uod. Ang itlog nagiging larva o yung uod na kumakain ng pananim bago maging pupa na siya namang nagiging adult moth. Pero di lang pesteng insekto ang problema. Yung climate change ay makapagpalala ng mga sakit na mga halaman. So, halimbawa nito, yung mga rice blast ng nasakit, gano'n. So, halimbawa rin yung mga coffee rust, mga gano'n. Malaki po yung epekto ng sakit sa ating mga halaman. Yung may mga sakit po tayo na pwedeng makakapag-cause ng up to 50 to 100% reduction ng yield. Dito natin mapagtatantong hindi kailangang nasa mga lugar tayo na sobrang lamig at sobrang init o madalas na binabagyo at binabaha.
para maunawaan ang climate change. Dahil ang epekto nito, ramdam sa ating hapagkainan. Ilan sa mga epekto ng climate change is yung mataas na temperature, drought. Malaki talaga ang epekto ng climate change sa food security natin kasi nga yung mga effect nito is directly influencing yung growth ng ating halaman, even yung pwedeng mag-dictate na yung climate kung tutubo ba siya or hindi. Ayon sa ilang eksperto, hindi dapat baliwalain ang usapin ng climate change dahil konektado ito sa ating mga sikmura. Kung apektado ang mga insekto at ang ecosystem, ay maaari din daw maapektuhan ang food security ng bansa. Sa ngayon, pwedeng hanapan ng paraan ang paglaban sa mga mapaminsalang insekto. Tulad ng ilulunsad ng UPLB at ng DOST na Fall Armyworm Distribution Map. Dito makikitang kulay pula ang mga lugar na pinakamataas ang potensyal na pamugaran ng armyworm at orange naman yung mga moderate ang potensyal. Maaari po itong maging guide para sa ating mga local agriculture technicians or sa ating mga farmers din po para mapaghandaan po nila. Namamahagi din daw ang regional offices ng DA ng mga kulisap na makatutulong sa mga magsasaka, gaya nitong earwig at amag na kayang puksain ng mga armyworm sa iba't ibang stage ng buhay nito. Pero ang mga yan, iniibsan lang ang pag-atake ng tinatawag nating batalyon ng mga uod at hindi pinipigil ang kondisyong nagpaparami sa kanila, ang nagbabagong klima. Sa huli, marahil ang mga mapaminsalang aktibidad ng tao na nagdudulot ng climate change ang tunay na peste at hindi ang mga armyworms. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Hindi nakalusot ang dalang baon ng isang pasahero sa airport sa Israel. Dahil ang laman, imbis na pagkain, mga buhay na hayop. Sa isang supot nakuha ang isang buhay na ahas. Habang sa isang medyas na binalutan pa ng tinfoil, tumambad ang isang lizard. Sa kabuuan, 2 ahas at 3 lizard ang nasabat. Lahat po ay itinago sa mga plastic container para pagbukaing pagkain na babaunin sa flight. Agad inaresto ang pasaherong suspect na umuwi galing Hungary. Posible siyang makulong na hanggang 2 taon. Ibabalik naman sa pinanggalingang bansa ang mga ahas at lizard. May higher calling ngayon ang isang dating beauty queen. Bayan naman ang kanyang pinaglilingkuran bilang sundalo. Hindi maikakaila ang angking ganda at tindig ng tubong Lalok, Cagayan na si Laika Chamberlain Lagasca. Siya nga ang itinanghal na Eco Angel Warrior sa Miss Earth Philippines 2020. At beauty and brains din siya dahil nagtapos ng college noong 2019 with Latin honors. Ngayon, second lieutenant na sa Philippine Army si Laika, anya di raw niya talaga plano magsundalo. Pero naging inspirasyon niya raw ito para makatulong sa komunidad. Fulfilling daw ang pagdaan niya sa mahihirap na pagsasanay. At kung mabibigyan ng pagkakataon, sasali pa rin daw sa mga beauty pageant ang armed and fabulous na si Laika. Never in my wildest dream to become part of the Armed Forces of the Philippines kasi pa-physical yun, sir eh. Sinubukan ko lang po talaga itry. Kasi bibihira nga lang din po ang mga babae sa military. Anything is possible. At sa liga ng mga balitang ating sinaksihan, ako naman Arnold Glavio, ito ang inyong liga ng katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Hanggang bukas para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang Saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.